Si Gyeongchogo ang ika-13 hari ng Baekje, isa sa 3 kaharian ng Korea na tumagal mula 18 BC hanggang 660 AD. Kasama ang Goguryeo at Silla, ang Baekje ay may mahalagang papel sa paghubog ng kasaysayan ng Korea. Si Gyeongchogo ay ika-4 na anak ni Haring Biryu, ang ika-11 pinuno ng Baekje, at ina po ni Haring Chogo, ang ika-5 hari. Ang kanyang pangalan na Gyeongchogo na nangangahulugang malapit kay Chogo ay sumisimbolo sa kanyang kaugnayan sa linyang ito. Sa pagpili ng pangalang ito, winakasan niya ang matagal ng tunggalian sa pagitan ng dalawang maharlikang angkan at pinagtibay ang pamumuno ng kanyang pamilya. Si Haring Gyeongchogo na binabanggit sa Samguk-sagi ay inilarawan bilang isang matipuno at napakatalinong hari. Naghari siya mula 346 hanggang 375 AD, kung saan ang kabisera ng Baekje ay nasa Wiriesong na ngayon ay kilala bilang Seoul. Itinatag ni Onjo, anak ni Jumong, ang Baekje noong 18 BC. Sa ilalim ng pamumuno ni Gyeongchogo, umunlad ang Baekje, narating ang pinakamalawak na sakop at impluwensya nito. Sa simula ng kanyang paghahari, pinatatag ni Gyeongchogo ang kapangyarihang maharlika sa pamamagitan ng pagtatatag ng sentralisadong pamahalaan. Nagtalaga siya ng mga pinuno ng lokal na pamahalaan na nagbawas sa kapangyarihan ng mga aristokrata sa mga usaping pampamahalaan. Nagpakasal din siya sa isang babaeng mula sa makapangyarihang angka ng Jin, isang kilalang maharlikang pamilya na nagbigay ng mga reyna, matataas na opisyal at mga ministro sa Baekje. Umunlad ang ekonomiya at diplomasya ng Baekje sa ilalim ni Gyeongchogo. Aktibo ang kalakalan sa dagat sa pagitan ng China at Japan, nagpapalitan ng mga kalakal, aklat at mga ideya. Noong 366, bumuo ng alyansa ang Baekje sa Silla. Pinalawak din ni Gyeongchogo ang impluwensya ng Baekje sa Konfederasyon ng Gaya sa timog ng Korea. Noong 372, nagpadala si Gyeongchogo ng misyong diplomatiko sa dinastiyang Eastern Jin sa China at pinagkalooban siya ng titulong general na nagpapatatag ng silangan at tagapamahala ng lilang. Ang pagkilalang ito ay dumating matapos masakop ng Baekje ang Lilang Commandery noong 371, isang teritoryong dating kontrolado ng Goguryeo. Gayunpaman, noong 375, bumalik sa Goguryeo ang lupain. Ayon sa ilang historiador ng Korea, posibleng hawak din ng Baekje ang ilang bahagi ng Liaoji at ng Shandong Peninsula sa China, batay sa mga tala sa Aklat ng Song, Aklat ng Qi at Aklat ng Liang. Pinalakas din ni Gyeongchogo ang ugnayan sa Japan. Pinadala niya ang Chilhido sa korte ng Yamato. Ang inskripsyon sa espada ay nananatiling paksa ng debate sa pagitan ng mga historiador ng Korea at Japan. Ngunit pinatutunayan nito ang relasyong diplomatiko sa pagitan ng Baekje at Yamato. Nagpakalat din ng Baekje ng Confucianism at mga karakter ng Chino sa Japan na nakaimpluwensya sa kanilang kultura. Ayon sa ilang tala, iniutos ni Gyeongchogo na isulat ang opisyal na kasaysayan ng Baekje na tinatawag na si Yogi na isinulat ng pantas na si Gohyung. Sa larangan ng militar, ipinakita ni Gyeongchogo ang kanyang kahusayan. Noong 369, sa labanan sa Chiyang, pinangunahan ni Haring Gogugwon ng Goguryeo ang hukbong may 20,000 sundalo laban sa Baekje. Isang tumakas na sundalo ng Goguryeo ang nagbigay ng impormasyon na ang pulang bandilang unit ang pinakamalakas. Kaya't inatake ito ni Prinsipe Gyeongwoo at nagtagumpay. Nadaki pang mahigit 5,000 sundalo ng kaaway. 2 taon ang lumipas noong 371, muling umatake ang Goguryeo. Ngunit nakaabang na pala si Gyeongchogo na may kasamang 30,000 sundalo. Dinurog ng hukbo ng Baekje ang puwersa ng Goguryeo at nagmarcha patungong Pyongyang. Sa labanan sa Pyongyang, matapang na lumaban si Haring Gogugwon, ngunit tinamaan siya ng palaso at namatay. Pagkatapos ng tagumpay, nasakop ng Baekje ang kuta ng Sugok, ngunit umatras din sila. Sa taong 375, muli silang inatake ng Goguryeo at nakuha ang Sugok. Sinubukang buuin muli ng Baekje ang hukbo, ngunit nabigo dahil sa tagtuyot. Sa taong din iyon pumanaw si Haring Gyeongchogo at hindi na muling narating ng Baekje ang dating kalakasan at lawak ng nasasakupan. Bumagsak ng tuluyan ng Baekje taong 660 AD dahil sa sanib-puwersang pagsakop ng Tang at Silla.
Maaaring natatakpan ng anino ng Koguryo at Sheila ang Baekje sa kasaysayan, subalit ang ambag nito sa kultura, relihiyon, diplomasya at kalakalan ay nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa Korea at Silangang Asya.